Ang bilis ng panahon. Dati-rati, nasa Sunday school ka lang. Dati-rati, nag-aalala ang aking asawa nung ipanganak sila. Sabi niya, Dad, mag-alaga na tayo ng baboy. Dahil pag ikinasal sila, para may panghanda tayo. Compassion for the lost. Yan po ang topic na ating pag-aaralan ngayong umaga. And welcome sa bawat isa. Pakitingnan nyo mga po yung inyong mga kadaes. Sabi sa Batangas. Ngitian nyo ng isang magandang ngiti at sabihin nyo, welcome sa GCF. Amen. Purihin ang Panginoon. Compassion for the lost. Naulit ni Pastor Hison kanina na ang buong October ay nakafocus sa ating Missions Month, ang buong October. At nasa last week na po tayo ng October. At ang dalangin ko ay hindi po dito matapos ang mission natin sa buwan ng October. Because we have a mission every day in our lives. Can I hear amen to that? Amen. Merong isang popular na tanong sa isang commercial. Ang sabi doon, para kanino ka bumabangon? Di ba? Para kanino ka bumabangon? At sabi nung iba, sabi ng mga next gen, para kay Crush. Para sa mga magulang, sila ay nagtatrabaho, kumakayod, para sa pamilya. And probably that is the most answers that makukuha natin sa mga tao kapag itinanong yang katanungan na iyan. But the deeper question ay, para kanino ba talaga tayo bumabangon? Is it just for ourselves? It is just for our family? Or mas may higit na malalim na dahilan? Para sa ibang tao. In our daily lives, sa ating mga pamumuhay araw-araw, marami tayong nakakasalamuha, marami tayong nakikitang tao. Sa lahat ng uri ng tao na ating nakakasalamuha, somehow God spoke to our hearts, or speaking to our hearts, kung ano ba talaga ang mission natin. Tayo po'y tumayo lahat at ating pumbasahin ang ating talata sa umagang ito. Sabay-sabay po natin basahin Matthew chapter 9, verses 35 to 38. Let's read. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you po sa umagang ito. Nawa, sa pagsubaybay namin, sa pag-aaral ngayong umaga ng iyong salita, makita namin yung mission po namin sa buhay. Mas malalim na misyon, hindi lamang para sa aming sarili. Pangunahan mo po kami, O Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo maupo. Compassion. Sabi po sa Hebrew ay, yun po yung hamal or rakon. Ang ibig sabihin po is to show pity, to love,
to show mercy, or to be loved by, to show concern for. Sa Tagalog ay ang kahulugan po niyan, pagkahabag, awa, or malasakit. This is really the main thing na character ng Panginoong Jesus kung bakit siya namuhay at isinugo ng ating amang nasa langit. And when we go through doon sa ating series sa Colossians, in chapter 3 verse 12, naalala nyo yung sermon ni Elder Marlon na meron pa siyang props dito? At binihisan ng mga character traits ng mga disciples that kailangang makita. In Colossians 3 verse 12, ang sabi doon, put on then as God's chosen ones, holy and beloved. Ano sabi doon? Compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Compassionate hearts. Yan po dapat yung binibihis natin bilang mga disipulo ng Panginoon. At kung yung bihis ng compassionate hearts ay bitin, dalhin nyo po sa amin sa shop. I-repair po namin yan. Pwedeng pahabain, pwedeng paluangin, pwedeng mas mapuno ang puso natin ng pagkahabag sa ating kapwa. And this is the main reason why our Lord Jesus Christ was sent here by our Father in heaven. Having that compassionate hearts. Sige po, pag-aralan po natin yung ating talata. Doon po sa verse 35, and Jesus went through all the cities and villages. Anong unang ginawa ng Panginoon? Jesus went. Pumunta ang Panginoon. But prior to this verse, kung babasahin nyo po backward, pamula sa verse 1 ng chapter 9, or even yung mga previous verses in chapter 5 to 7, makikita nyo po, pag binasa nyo, ang Panginoong Jesus ay nagturo. The Sermon on the Mount, nandun po yun. Kung ano ang mga aral patungkol sa pagbibigay, kung ano ang aral patungkol sa mga bagay-bagay sa pamumuhay bilang mananampalataya. And then verses, chapter 7, 8 to 9, ay doon naman po ang Panginoon sinimulan ang kanyang ministeryo. Hindi lamang siya nagturo, siya po ay nag-perform ng miracles. Nagpagaling ng mga may sakit. Nangaral ng salita ng Diyos. At in this chapter, kung sisimulan nyo sa verse 1, ay makikita nyo na nagpagaling siya kaagad. Tumawag siya ng disipulo at nangaral. At dito sa verse 35, Jesus went throughout the cities and villages. Sa Tagalog, pumunta siya sa mga bayan at nayon, sa mga lugar na kung saan naroon ang mga tao na kailangan makarinig ng mabuting balita. Jesus went, pumunta siya. Hindi siya naghintay na siya ang puntahan. Well, there are occasions na may mga pumupunta sa Panginoong Hesukristo, di ba? But yung initiative niya na siya yung pumunta upang mangaral, magpagaling ng mga may sakit at gawin ang mission niya na ipinapagawa sa kanya ng ating Diyos Ama. The main purpose why Jesus Christ came here is to seek and save the lost. Jesus went. At hindi kayo magsasawa
sa Matthew chapter 28 na lagi na lang nakakasama sa ating mga pangangaral. Sabi doon, sa verse 19, simulan na natin. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Go! Tingnan nyo nga po yung inyong katabi, sabihin mo sa kanya, go! Huwag po kayong lalabas. Puntahan natin yung mga tao at mangaral tayo at gumawa ng disipulo. Yun po yung mandato ng Green Hills Christian Fellowship Batangas. Salamat sa lugar na ito every Sunday. Malamig na. Tayo ay nakakapanambahan. Maging dito sa stage, malamig na. Salamat. Pero, ilang oras lamang tayo dito sa pananambahan natin. 2 hours, inip na nga yung iba. Ang tagal naman mag-preach nitong cute na pastor na ito. Kala nyo, sasabihin ko yung kalbong pastor na ito, no? Mali kayo. Ang tagal naman. May pupuntahan pa ako. May binabad pa akong labahin sa amin. We are called to go and make disciples. Mga kapatid, kaya tayo narito every Sunday is for us to be encouraged by the things that God is doing in our life. Sa buong linggo na nagdadaan, let's come every Sunday and celebrate. Makita pa lamang kayo sa lugar na ito, isang kalakasan na sa bawat isa. Amen? Iyan. Tingnan nyo uli yung inyong mga katabi. Amen. At sabihin mo, andito ka uli sa Sunday, ha? And we're encouraged by the presence of everyone. Why? Because hindi lamang para makita, but for us to be encouraged by His Word. At pag-uwi natin sa kanya-kanyang lugar natin, ano ngayon ang gagawin? Mag-iintay ka na uli ng Sunday. Tapos nag-iisa pa, sa isang linggo, gaya ko mag-church pa. Hello? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them. We are making disciples. Yung mga nakaputi dito kanina na mukhang mga anghel, bababa sila mamaya doon sa baba at ibabaptize natin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. They will publicly declare their faith sa ating Panginoon at susunod sa ipinag-uutos ng Diyos. And that is the disciple of Christ. Another thing, Jesus thought. Nagturo ang Panginoon. He went to the villages and teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. Teaching in their synagogues. Yung synagogue po, yung kaning worship temple ng mga Jews. At doon po nangangaral ang Panginoon. Ay kalimitan yung pinangangaral ng Diyos ay kakontra doon sa may tinuturo ng mga Hudyo at malimit siya ay mabuli o siya ay maparatangan ng maling katuruan. Kaya siya ay pinapagalitan, nare-rebuke, pinapaalis at lahat na ng paraan para siya ay hindi magpatuloy sa kanyang gawain. Pero ginagawa pa rin niya. He is teaching, he is proclaiming the gospel of the kingdom. What is the gospel? The good news. And what is the good news? The good news is na parito ang Panginoong Jesus upang tayong mga makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran
at makasumpong ng buhay na walang hanggan. And that is the good news. Ang pagmamahal ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Proclaiming the gospel of the kingdom. At hindi lang yon, and healing every disease and every affliction. Nagpatuloy siya sa kanyang ministeryo ng paghahayag ng salita ng Diyos, pagpapagaling sa mga may sakit at paggawa ng mga himala. Again, Matthew 28, verse 20, ano naman nakalagay doon? Teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Patuloy na inaatasan tayo ng Panginoon to make disciples and teaching them. Teaching them. Nakakatuwa dito sa GCF Batangas, may mga bagong mukha, lalo na ng mga kabataan. Salamat Pastor JJ, ang ating youth pastor, na aktibong-aktibo ang ating mga kabataan. At ang iba ay nasa eldership position na. So yung mga sawang-sawa na sa mukha ng mga dating elder, na literal na mga elder na nga, salamat dahil may mga bago na nagra-rise up na mga bagong leaders ng church. And I know and I pray na ito naman mga elder natin, even kahit wala sila sa position, they're still willing to serve our God. By the way, sa mga susunod na araw at buwan, magkakaroon na po tayo ng ating nomination para sa mga bagong elder ng church. Tingnan po natin yung mga announcement po natin. So, ang pagpapatuloy ng ngangaral ng ating Panginoon. Kaya lang, hindi din natapos doon ang Panginoon. Jesus looked. In verse 36, when Jesus saw the crowds, doon muna po tayo. Jesus looked. He stopped for a moment. He looked at the situation of the people around. Meron kasabihan ng mga Batanggenyo, ewan ko kung alam nyo. Iba daw yung tinitingnan sa mga Batanggenyo nga kayo. Anong ibig sabihin nun? Inisip ko yun, ano yung kaibahan ng tinitingnan sa tinititigan? Yung mga medyo Batanggenyo dito, paano tumingin ng tinitingnan? Yung mga nasa online, tingnan ninyo ang mata ko kung paano ang tinitingnan. Ganun lang, oh. Pero pag tinititigan, paano? There's a difference. Ang Panginoong Jesus, nung nakita niya ang mga tao, sincerely, He looked at the situation of those people. Tiningnan niya ng masinsinan ang sitwasyon ng mga tao. Sa panahong ito na punong-puno ng entertainment, ang paligid, social medias, saan nakatingin ang ating paningin? Maghapon na lang ba tayong nasa cellphone natin? At doon natin inuubos ang ating panahon? Ang Panginoong Jesucristo, Jesus stopped. Maaari po ba na minsan sa araw-araw ng ating buhay ay huminto at itingin ang paningin sa paligid at itanong sa Panginoon, Lord, ano po ba yung nais niyong ipagawa sa akin sa araw na ito? Look around.
tumingin sa paligid, manalangin. At hindi lang tumingin ang ating Diyos. Jesus felt. When He saw the crowds, He had compassion for them. Compassion for them. Nung last Thursday, galing po kami sa committal service ng ating namayapang kapatid na si Kuya Delphine, asawa po ni Deaconess Tess Gomez. At nung sa committal service, nagkausap po kami ni Pastor JJ at meron siyang dinalaw na isang next gen at naramdaman niya na kailangang ma-visit din yung makausap yung kanyang ina. He felt something. So after the committal service, umuwi na kami, nagpunta na kami sa shop, at hindi mapakali si Pastor JJ. Sabi niya, Ninong, puntahan natin. Kasi may kakaiba siya naramdaman. Kapag po ang Panginoon ay may pinaramdam sa atin para sa isang tao, wag po natin babaliwalain. At pumunta po kami doon, pinag-pray. Yung mother, and praise God, they were encouraged. Ang Panginoon, putting Himself to the shoe of those people around na kanyang nakita. Sapagkat when He saw the crowds, He had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So, anong sitwasyon ng mga tao? Ano ang nakita ng Panginoon nung siya ay tumingin at naramdaman niya ang sitwasyon ng mga taong ito? They were harassed and helpless. Harassed by their situation. Minsan hindi alam ang gagawin. Helpless because of some issues in life. Helpless kasi ang kanilang paniniwala ay ang paniniwala ng mundong ito o kasabihan, namumuhay sila sa mga tradisyon or even in the bondage of the things of this world. Excuse me po. Meron po akong isang couple na missionary. Kung kilala niyo sila, sila po ay mga misyonero na pumunta dito sa Pilipinas, particularly sa Mindanao. Si Martin and Gracia Burnham from US ay sila po ay nag-ministry for 16 years dito po sa Pilipinas. Si Martin po ay pilot na missionary. Siya po ay nandun sa New Tribes Mission. Ngayon po ay yung Ethnos 360. Siya po ay dadala ng mga gamot o kaya ng mga misyonero din na aabot doon sa mga tribes, sa mga bulubundukin. At ang kanya pong forte ay ang mag-drive ng eroplano at magpababa kahit doon sa makikitid at maliit na lugar na pagbababaan. Kung kayo po ay buhay na nung panahong ito, May 27, 2001, while they are celebrating their 18th wedding anniversary at Dos Palmas Resort sa Palawan. Alam po natin, yung balita na sila ay dinukot po ng Abu Sayyaf. So kung kayo po ay magsa-celebrate ng inyong wedding anniversary, pwede naman po dyan. Safe naman po sa buong lugar ng Pilipinas. Kaya ko lang po ito share ay para doon sa context ng pagmi-mission po nila. Hindi ko po sinisira yung pangalan ng resort na yan. But safe po. And you should celebrate your anniversary.
Hello, spouses. Kaya lang, as they are celebrating that anniversary, dinukot nga po sila. The news around the world, the missionaries, ng hangad ay ang magdala ng mga gamot, ng mga necessary na mga pangangailangan, and to proclaim the gospel of Christ. Nasama or na sila ay mabihag na mga terrorist. 376 days of captivity endured incredible hardship and emotional fatigue. At mahigit na 1 taon, Martin was killed in a firefight sa pag-rescue sa kanila. Hindi inaasahan ay hindi nakaligtas si Martin. But Gracia Burnham siya po ay tinamaan sa hita at nakasurvive po siya. Yan po si Gracia ngayon. Nagmi-minister. Kaya lang, ito yung punto na nakaharap niya yung mga bumihag sa kanila. Something wonderful indeed has happened. Nakita niya yung 23 sa mga bumihag sa kanya sa kulungan. At merong couple din na nagmi-minister doon sa mga rebelde. Doon sa mga Abu Sayyaf. Couple din. Kaya yung couple ay powerful po dahil magkatuwang kayo na naglilingkod sa Panginoon. So may namit siya at sila po ay isinama si Gracia at pumunta doon sa bilangguan. At ang nangyari, sa kanilang pagmiministry ng couple, 4 former Abu Sayyaf have come to know the Lord Jesus Christ. Praise God. From other country, pumunta dito para magmisyon. Nagkaroon ng sitwasyon na sa tingin ay hindi maganda. Pero may purpose ang Panginoon. We ought to be encouraged today. God is going to do what He says He will do. Kung ano man yung layunin ng Panginoon. It may look like different than what we imagine or plan, but in the end, yung layunin pa rin ng Panginoon ang siyang mangyayari at magaganap. Katulad ng mga taong nakita ng Panginoong Jesus, harassed, helpless, like sheep without a shepherd. In John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. And the good shepherd gives his life for the sheep. Gives his life for the sheep. In 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves received from the Lord. Itong scripture na ito po ang nagpalakas din sa amin nung panahon na kami dumaan sa mga pagsubok sa buhay. The compassionate heart of our Lord, of our Father in heaven. At ito po, mas maging malinaw ang misyon ng Panginoong Jesus at naunawaan niya kung bakit siya ay ipinadala dito ng ating Amang nasa langit. Alam ng Panginoong Jesus sa mangyayari sa Kanya. Alam niya na hanggang doon sa krus ng Kalbaryo ay mamamatay siya upang tubusin tayo na mga makasalanan. Because of that heart of the Father. The Father of compassion.
na siyang naramdaman ng ating Ama. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesus, upang ang sino man sumampalataya hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus was not just moved by the situation, but He literally moved. Siya ay kumilos. Anong kanyang sinabi? Then He said, in verse 37, then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Madami ang mga anihin. Hinog na ang mga anihin. Pero kakaunti ang mga manggagawa. Kaya anong sabi? Therefore, pray earnestly. Manalangin ng panalangin na hindi pa natin nagagawang panalangin. Earnestly, seriously, sincerely, praying for laborers, for volunteers sa church, disciples na gagawa ng disipulo, na maghahayag, na magpo-proclaim the good news of our Lord Jesus Christ. Diyan naman ang mga pastor. In-appreciate pa nga namin yan nung makailang linggo. Magtrabaho naman sila. Mga kapatid, tayo pong lahat ay inaatasan ng Panginoon sapagkat marami ang mga anihin. Kung kayo po ay nakakasama sa ating mga medical missions, sa mga missions na ginagawa ng church, you will be encouraged. Mahahamon kayo sa paglilingkod sa Panginoon. At ang puso ko po ay natutuwa, galak na galak. Nung tayo po ay nag-perform ng ating medical mission sa Talumpok, at meron tayong feeding program sa P1 and P5, sa Wawa, meron tayong mission sa Balayan, ginamit tayo ng Panginoon sa GCF Qatar, at marami pa po. Ang ating mga growth groups, nakakatuwa yung aming growth group sa online. Active na active po. Actually, nandito yung iba. Pakitaas nga ng mga taga-online na growth group. Yan, taas po ang kamay ng mga ano. Yan o, palakpakan natin ng Panginoon. Ayun, ibabaptize pa natin yung ikakasal ni Pastor Hison. At ang mga yan sila ay regular viewer din sa ating online streaming every Sunday. Nakakatuwa that God is working sa ating mga growth group. Kung ano man yung mga growth group, saan man yan, sa Lipa, sa Tingga, o sa mga villages, o saan mang lugar dito sa Pilipinas, walang dahilan para hindi sila maabot. Actually, si Joseph, yung asawa ni Ma'am Je, sa Japan yan, umaattend niya ng Bible study, nasa barko. Diba? Nahulog na siya sa dagat, na-attend pa rin ng Bible study. Sabi niya, pag-pray niyo po ako, nahulog po ako sa barko. Binalikan siya nung buti na lang ayaw ng mga pating sa sa lahing Pinoy. Hindi siya kinain. But praise God. Hindi natin mapipigilan ang paghahayag ng salita ng Diyos at gawin ang mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. And there are more to come. Marami pong naghihintay na mga gawain. We are praying for some na mabuksan ng mga Bible study natin. May mga taga-Balete po tayo dito na uma-attend na andyan na, hinog na.
Nandun sila sa taas. We are also praying. Mga naka-line up na mga gawain na mga missions na gawin natin. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Pray earnestly. Nawa ay tayo maging katuwang ng gawain sa gawain ng Panginoon. Pray earnestly to the Lord of the harvest to send out. Sabihin nga po natin, send out. Okay. Pag send out, lalabas tayo. Amen? Lalabas tayo. Lilitar tayo, sabi ng mga Batanggenyo. O gagaor tayo. Para ano? Para maglamyerda? Hindi. Para makipagmarites? Hindi. E anong gagawin ninyo? Anong ibig sabihin ng to send out? Sa pag-uwi natin sa ating mga tahanan, mga kapatid. Actually, hindi na natin kailangan maghintay ng ano pa mga missions program ng church para i-fulfill ang gawain ng Panginoon sa ating tahanan, sa ating komunidad, sa ating lugar, sa ating trabaho. There are people around. Look. Tingnan natin at huminto tayo saglit at manalangin, Panginoon, ito bang katrabaho kong ito? Nakarinig na ba siya ng mabuting balita? At ang nakatutuwa sa panahong ito, ang mga tao sa paligid na ang nagpaparamdam upang sila ay mahayagan natin ang salita ng Diyos. Hinog na, open na ang kanilang puso para makarinig. I pray that we can have that sensitivity of our hearts from the Holy Spirit na kapag siya ay nangusap, we will do our mission in sharing the good news, the gospel sa mga taong ito. To send out. Sabi po ni Warren, when we pray, as He commanded, we will see that what He saw. Kita natin doon sa ating talata kanina. Jesus looked. At kapag daw tayo ay nananalangin, makikita natin yung nakikita ng Diyos. Ipaparamdam ng Panginoon. Feel what He felt. And do what He did. Anong ginawa ng Diyos? He gave His life. Mga kapatid, paalala po, kung kayo ay 20 years ng mananampalataya, 5 years ng mananampalataya, siguro naman po, alam nyo na ang John 3:16. Upang i-share sa ating katrabaho. The good news. And God will multiply our lives as we share in the great harvest that is already ripe. Hinog na, mga kapatid. Anong mandate natin? Make authentic and multiplying disciples. Yes? Ang tagal na natin pinag-uusapan nito. Parang sawan-sawa na tayo. Make authentic, multiplying disciples. Ask ourselves, are we? Tunay ba talaga tayong disipulo ng Panginoon? Are we multiplying?
First, an authentic one. Pangalawa, are we doing the work of the Lord? Are we one of the laborers? Actually, yes. Tinatawag tayo ng Panginoon bilang isang manggagawa sa kanyang ubasan. At yung mga hinog na aanihin, kapag hindi natin naani, ano nangyayari? Nabubulok, nasasayang. Nabalita nga natin yung oversupply ng kamatis, itinapon na lang sa isang bakanting lote dahil hindi mabenta. Imagine, ang daming mga hinog na nakakilala at nataniman ng salita ng Diyos. Saan sa tingin ninyo mapupunta ang mga kaluluwang ito kapag hindi tayo kumilos? Ang nakakalungkot, yung mga kulto at mga ibang paniniwala na hindi biblikal at hindi ayon sa kapamaraanan ng Diyos, sila pa ang mabilis umani, magpunta, i-visit, at puntahan ang mga taong ito. Nakakalungkot. Yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung katrabaho mo, yung kapamilya mo, na nagsasabi na may problema siya, na nagsasabi na kailangan niya ng kausap, na nagsasabi na parang may kulang sa kanyang buhay. God is opening doors for us to be used in His kingdom. Paano natin ma-develop yung compassion for the lost? 1 John chapter 3, verse 16 to 18. In verse 16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Ang Panginoong Jesus, ginawa niya na ialay ang kanyang buhay para sa atin. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Katrabaho, kakilala, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan. Andyan po sila. Spare some minutes na makausap sila. Nagpaparamdam na sila, mga kapatid. Ito ang panalangin ko. Be sensitive sa Panginoon. Dahil itong daraang linggong ito, ako'y naniniwala that God will give you an opportunity this week. Hihipuin niya ang puso mo. At may tao na magpaparamdam sa inyo na kailangan niya that something from the Lord. Na ikaw, yes, ikaw, na naririto sa church nito. Yes, ikaw, na nanonood online. Huwag ka na maghinap ng ibang tao. Huwag mo nang tawagin si Pastor Hison o mga elders para sabihin na, Sharon, itong taong ito. Kaya siya lumapit sa iyo at nagparamdam. To spare some minutes, some time to share the good news, the gospel. Or to lay down our lives. In verse 17, doon po sa verse 17, makikita natin doon, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need and has no pity in them, how can the love of God be in that person?
Kapag may taong pumunta sa atin at alam natin na yung pangangailangan niya ay nasa sa atin, tayo mismo ang gumanap ng tungkulin na iyon. Paano niya mararamdaman yung pag-ibig ng Diyos kung nagpaparamdam na siya, subalit hindi pa rin tayo kumikilos? And in verse 18, Dear children, dear GCFers, yugyugin mo yung katabi mo. Gising, patapos na. Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. With action and in truth. It is not enough for us to know the truth. Tandaan niyo po yan. Hindi sapat na malaman natin ang katotohanan. Subalit katotohanan na ginagawa natin at ipinararamdam sa ating kapwa. Loving God will motivate us to have compassion for others. Ang pagmamahal sa Diyos, nagmo-motivate sa atin na mahalin ang ating kapwa. Amen. Punta tayo sa Sunday, Lord, hallelujah, salamat sa magandang mensahe. Pagdating natin sa ating mga tahanan, Lunes hanggang Sabado, Sunday, praise the Lord. Lunes hanggang Sabado, erase the Lord. Nawawala. Hindi po ganon. Loving God will motivate us to have compassion for others. And loving people will validate the authenticity of being a disciple of Christ. Loving God, loving people will result for us to have compassion for the lost. Aawit po tayo ng isang awitin na nagpapahayag na hindi po nababago ang ating misyon sa buhay. To proclaim the gospel. To proclaim our Lord Jesus Christ. And after the song, we will pray.
Amen. To love the Lord our God. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Ang mahalin ang Panginoon. Thank you, Lord. Just think of a person sa inyong komunidad, sa inyong tahanan, sa inyong circle of friends. Looked, feel, and do the mission. And feel the heartbeat of our Lord for those people. And that heartbeat will cause us to do our everyday mission, to proclaim the gospel. Heavenly Father, we thank you. Thank you, Holy Spirit, for touching our lives this morning. We pray earnestly, sincerely from our hearts. We are here committing ourselves as one of your laborers. A simple laborer who can share the good news. Salamat po yung mga tao na ipinakita mo sa amin ngayong umaga. Hindi namin palalagpasin ang linggong ito na patuloy silang ipanalangin. And we will do that mission. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen.